Manindot ng tanan. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. As we welcome the presence of the Holy Spirit in this place right now and in our hearts, we will appeal to the Lord na yung mga laman ng puso natin ay baklasin niya, linisan niya ng aminin na dugo or the blood of Jesus. Kung ano man yun, we welcome the Holy Spirit in this place. Before that, tayo ay magpapalinis para karapat-dapat ang ating worship, ating praise, ating servisyo ngayong araw na ito. Lord, this is the day that you have made, O God, for your people to dwell in you in praise and worship. So, before kami na-approach sa throne mo, Lord, create in us a clean heart. Search our hearts, O God. O, kuhaan, Lord. Alisin mo po, Panginoon. Meron ng kaming kabigatan. Alisin niyo po, Panginoon, upang makita namin, Lord, ang glory mo. Hallelujah. Lord, search our hearts, O God. Search my heart, oh God. Make it ever true. Search my heart, oh God. May I be
worship Him in spirit and in truth. Thank you, Lord, na ang lahat ng pag-uusapan namin dito sa loob ng simbahan na ito, Panginoon. At today, Lord, ang lahat na nag-celebrate ito, Sunday, bababa, Panginoon, ang iyong glory at iyong pong anuhin ang iyong apoy ang mga offering namin sa inyo. And today, Lord, we want, Lord, to experience always your shalom. So we will release to each and every one shalom, O God. Thank you, Lord, na meron kami kapahingahan sa inyo. Thank you, Lord. Hallelujah. So palakpakan natin si Lord at i-release natin ang word na shalom as we welcome one another. Release the word of shalom sa ating mga kapatiran. Are you ready to praise the Lord? Shout hallelujah! Hallelujah! For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of God. For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation.
Thank you, Lord. It is because of you that we are here. While we are still sinners, Lord, you already love us. Thank you for the precious blood that Jesus shed on the cross. That atoning for our sins. We cannot pay you back, Lord. We await, Lord, when your promises have come. As we turn to your mercy, Lord, please strengthen each one of us, Lord. Increase us in faith, in love, and in hope. Whatever the time and season is, we hope for the love
Canada. So akong i-request ang akong mga sisters from Canada to please stand, no, para makita kayo ng mga kahapon pa sila. Yan, Sister Clavely, oh, si Sister Ron, oh, si Sister Kat, oh, okay. So sa Canada, sila ang ginamit ng Panginoon. Isa sila sa mouthpiece ni Lord. Oh, doon, no? Kita nyo, isang malamig na lugar. Pero survive sila. Why? Because the grace of God is upon them. Okay. So, hindi ngayon si Pastor Dax ang magbibigay ng mensahe. Ang magbibigay ng mensahe, tinawid pa niya yung Pacific Ocean. Oh. From Pacific Ocean, sumunta siya rin. Oh. Okay, so gusto na niyo makita, oh, ito pa siya. Oh, siya na magpapakilala ng kanyang sarili. Oo. Mas maganda ko siya. Okay, welcome ang mga kaigsunan, isa yung mga bago. Oh, mga bago. Okay, so mga bata ito sa Tuua, sa ano? Sa Bulao? NHA, Nana. Okay, relocation lang. So ito yung mga bunga natin, mga anong sa relocation. So makinig tayo kung anong sinasabi ng Panginoon. No? Kahit mga bata kayo, alam nyo na meron dating ito sa puso. Okay? Atong i-welcome ang atong pastor from Canada, oh, si Pastor Ro. Oh, hallelujah. Palakpakan natin. Yeah. Amen. So mayong buntag sa tanan. Akong sawayan nga mawali sa Bisaya. Kaya gimingaw ko. Kaya dito sinugutag in English kaya atin atay abuton nga mga Canadian mo na in English ta. Sorry sa akong mga kauban nga Tagalog. Pero sagulan ako gamay nga Bisaya na English. So kumusta mo tanan? So ang among kanunay dito, ang isa sa mga trademark sa Canadian, kanunay sila mo ingaw ng how are you? How are you? Kanunay na. Kaya mo lang ingaw ng good. Tubag. Pero amo nakatunan nga ang tamang tubag di ay better than I deserve. Okay. Hindi man ta deserve good, di ba? Pero naay dugo nga ni dadak sa krus mo nang deserving ta. So, blessed kayo mo, no? Kaya ang inyong leader diri kay mga mighty women and men of God. Mga kugihan kayo na blessed jud ko sa ilang pagkakugihan. Ang ako pamilya pod involved po sa ministry. Ang asawa worship leader, ang anak sa drums, duha akong anak, may isa all around na to, tanang instrumento kaya. Pero di na ako makaya ang game ni Pastor Dark no kanta o gitara. So bawi na lang ko sa pag-abi-abi. So ang pulong sa Ginoo makita ngini sa ikaduhang Timoteo, 2 Timothy kapitulo 4 versikulo 17 hangtod 18. So basahon sa nako ni sa English then akong i-translate sa Bisaya or ang Bible mo translate sa Bisaya. So the word of God said, "But the Lord stood with me and strengthened me. So the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. And also I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord will deliver me from every evil work, and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen." Sa Bisaya, apan ang Ginoo may barog tupad kanako. Ug ako iyang gilig-on aron pinaagi kanako ang pulong igasangyaw sa himpit. Ug ang tanang mga hintil managpakadungog niini. Busa giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ang Ginoo magapalingkawas kanako gikan sa kanang makadaot, o magaluwas kanako alang sa iyang langit nong gingharian. Kaniyang himaya hangtod sa kanturan. Amen. Father God in heaven, through your Son Jesus Christ,
with the unity of the Holy Spirit, Ginoo, salamat sa opportunity ang imong gihatag kanako upang isangyaw ang imong maayong balita. Lord, itago ko nimo sa imong likod, Lord God, ang tanan nga mogawas sa akong mga bakba, gikan kanimo dili sa ako. Unta, Ginoo, ma-open ang mga hearts sa imong mga katawhan upang makasulod, makapenetrate ang imong mga pulong sa ilaha nga ila kining magamit samtang gapaabot kami sa imong pagbalik. Holy Spirit, hover in this place. Move in this place. In Jesus' name. Amen. Mo stress o kadali. Taga-katingil mo tanan. At uling ang roots na ako katingil po. Kay 80 years ago, isin ako, 15-80 anyos na direk. Wala pa. So 80 years ago, nangayo sa kababae, nga direk ipanganak. 80 years ago. Amazing woman, kung tawagon ako, in this beautiful place of Patiel. Ito happen ka ng babae nga nakanak akong inahan. So, dili siya na tao. So, i-adapt na po ninyo nga sa kakatiil. Kaya roots na ako katiil. So, wala akong kabalo, makasa akong mga parente, pero taga-diri akong mama. And, isa pa ka-history. Exactly, May 5, birthday niya. Usa pa ka-adlaw karon. May 5 ta karon. So birthday niya karon. O nabuhi pa siya, 80 years old na siya. Pero gikuha mo lang sa Ginoo 2 years ago. 78 siya gikuha. O galing nagkailang yung pastor. Nagkailang ito nung inahan sa hospital, bedridden siya. Idalaw ko ni pastor. I-lift up akong moral. Ito nakasugakod, nakasustain. Nagpadayon sa ministry. So dahil mga tao nga gamiton sa Ginoo, no? Na motivate sa tuwa. So, dili lang mo-bless ko sa inyo, o ang Ginoo mo-bless sa inyo, gi-bless ko ninyo. Kaya usahay man good, pag nanata sa comfort, kung patay, kanang kumpiyansa ka sa itong great comfort na eh. So, isa sa mga purpose na ako, personally nga, yan, gidiri, ang mission, aron makita ang kagalingon, asa mong ko. Dito naman ko mag-stay sa apat na corner sa musibahan o pinanglang mo gawas. Lisod mong God nga siya istorya, panggawas mo, kung yung pastor di mo gawas. Di ba? So, kinanglan, we must teach what, we must preach, kanang atong mo-preach ta, atong ibutang sa atong ginabuhi. So, atong butangan ni yung title, abot pila ni minuto gatag sa kuha. Pero sa kanang damang God, ang among mensahe, kinahanglan, di mo lang pasok sa kauras. Maximum na 45. Kaya mga tao dito, busy kayo. Ang bayaran sa sweldo mo dito, di oras. So, busy kayo mga tao, so, kinahanglan mo sabay ni sila ha. So, muna ang 30 minutes to 45 minutes. Pero kung okay na sa inyo ha, yung mga 2 hours. Medya lang. Kaya mga bata, excited sa ilang games niya. O sa ilang activities niya. Ang title sa itong mensahe, ito ning tawagon o ang Ginoo matinodanon. Kagahapon, karon o kanunay. The Lord is faithful always. Yesterday, now, and forever. Simple lang, no? Pero ito nang dig deeper. Kung sa ba ang tulong sa Ginoo ang ihatag sa tuwa karon. Ang atong church, kung yung tanaw na, ang pangalan na Jesus is Lord Global Ministry. So kung ingon ta Ginoo, naay pangalan. Kaya daghan man kung Ginoo diri kalibutan, ang Ginoo nga mention nato diri si Jesus. Kaya ang atong pangalan, Jesus is Lord. Si Jesus ang atong Ginoo.
So ang scripture, kabalo namang si Pablo, muni ang mga kanang mga last will and testament. Kanang ganing hapit na siya mamatay, muna yung mga pulong. O ang tao hapit na mamatay, nga mo hatag siyang pulong, importante kayo na. Muni fatherly advice ni Pablo sa atuang tanan. Fatherly motivation sa atong tanan. Kay bago pa nahuman si Pablo sa iyang ministry, iya kining gibungat. Sa ingon si Pablo sa 2 Timothy, kay ako karon igaula na ingon nga halad, ang panahon sa akong pagikan nahiabot na. My time of departure is at hand. Unya sa mga teksto ni nga scripture, tulo ka buhat or 3 major accomplishments ang gibungat ni Pablo niini. Ingon si Pablo, I have fought the good fight. Gibugno ko ang maayong pakipugnuay. Paul finished the race. Puro ni past tense ha? Past tense. Ay ni katulo, Paul kept the faith. Gikabantayan ko ang pagtuo. Kinsa ba diri sa inyo ang ay kanang-kanang mo express na expression karon diri nga uso nga sana all? Nabalikan mo na? Diba? Kasi Kristiyano may nga magsana all. Muna sana all na to. Kinahanglan mo niya sana all. Nga nagipagbugno ta sa maayong pagipagbugno ay natapos ko ang pagdalagan sa lumba. Gikabantayan ko ang pagtuo. Muna yung masanaol na to. Pero samtang wala pa ta ni Ana nga stage kay siguro dugay-dugay pa ta ko sa Ginoo. Kinahanglan magpadayon ta. Keep and fight the good fight of faith. Padayon sa pagdagan, hindi lang sa pagdagan o kusog. Kay kabalo ka, kung dagan kag kusog sa maling direksyon, hindi ka kaabot. Paul finished the race in dagan o natapos sa iyang race. O gatong i-keep and keep holding the faith. Amen. Pero ang pagtuo na ay mga konsepto. Unta ang pagtuo nato atong pagtuo nga makaluwas. Kay naay duha ka pagtuo nga sa utok lang o temporary nga pagtuo. Ang ato bang pagtuo makaluwas? Amen. Amen. Kaning tulo ka accomplishment ni Paul, very inspiring, no? Kumbaga, dali ra ning ilito, pero sa application lisod. Nga namang lisod, i-apply ning mga giingon ni Pablo na gibugno ko ang maayo pagipagbugno ay natapos ko ang pagdalagan sa lumba, gigabantayan ko ang pagtuo. Nganong lisod man? Kaya wala man gud ka nag-focus sa atong goal. Kinahanglan na atay focus mga kaigsuunan. Focus lang ta sa atong goal. Ang atong mga mata i-focus nato sa kang Jesus. Ang atong mga huna-huna naka-focus sa mga langit ng butang. Kay klaro kayo sa Colossians 3:2 mingon, itumong ang inyong mga lahuna diha sa mga butang nga naa sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. Dito sa Canada, occupied me sa mga busy kayo mi, preoccupied me sa mga trabaho. Kay dito man go daghan og opportunity. Ang uban mukuha og ikaduha o ikatulo nga trabaho. Kay ngano naka-focus sila sa earthly things. Wala sila nag-focus sa langit nun. Karon gi-remind tag usab nga atong ni tumong ang atong una-una diha sa butang nga naa sa itaas. Dili sa butang dinhi sa yuta. Ang kamatuoran kanay mo katapad karon mawala na. Mawala na. Ikang tanan mawa.
Samtang wala pa ta nakawala, atong i-focus sa atong mata guna-huna sa langit. Kang Jesucristo sa mga naay eternal value. Dili na mga temporal. Laboy pangutanan ninyo, tubagong ninyo ini sa inyong hunahuna o sa inyong kasing-kasing or pwede po musyagit sa inyong tubag. Unsa pagkahibalo sa kalibutan nga ikaw Kristiyano pero dili ka musulti, ka dili ka Kristiyano. How can we tell the unbelievers that we are Christians without telling them that we are Christians? Sayon lang mamaingon, Kristiyano ko, di ba? Sayon lang. Bukal lang yung mga baba, Kristiyano ko. Pero ang pangutana, kung saan pagkabalo sa kalibutan, kung dili ka mo ingon nga Kristiyano ka. Kini makita sa atong mga lihok. Kaya kinahanglan nato ang atong lihok nga kalangit, ang atong hunahuna mga langit. Sa Tagalog, galawang mga langit, hindi na po galawang mga mundo. I-change na po nato ang atong mindset. Kabalo mo ang expression nga, mindset ba? Karelate mo tanan, nahilig mo siguro sa social media, no? So, kinahanglan mag-change na ito ang mindset. Gikan sa makalibutanon, sa makalangiton. Amen? Kaya naama mo karon sulod sa sanctuary o diri sa church. O diri sa sulod sa simbahan. Siguro makaingon ko nga 100% nga ikaw gahimo nagpakabana, nagipaguban sa langit ng butang. Ingon ko 100%, 100%. Kaya mo man manggod, especially ito sa mua, ang tao ladre, na physically present, but emotionally, spiritually absent. Presensya sa lawas na apa ng spirito, unang-una, wala. Kung wala na dere, musyagay taag dili ako na. Amen. Ang testimony ni Pablo, dili man siya bedo process, kanang kaptre sa rosas, kanang dili sa komportable. Daghan kay siya mga suffering, daghan kay siya mga problema, persecution, sa pagserbisyo o paghuman niya sa ministeryo nga gihatag sa Ginoo. Daghan kayo, too many to mention, di ba? Na nagubad sa barko, gibato siya, na prison, gibilanggo, gibutang sa prisuhan, daghan kayo. O isa sa iyang giingon, sa konteksto nga atong gibasa ganina, ingon siya, sa akong unang pangatubang sa humanan, walay usa nga miuban kanako ang tanan ni talikod kanako. Kaluoy ni Pablo italikdan. Pero di pa po nato mabaso ito ni talikod. Masing madamay. Pero muna ang panirevisyo. Kinahanglan mo mutindog ta. Atong tindogan ang panirevisyo sa Ginoo. Amen? Amen. Kumbaga si Pablo sa English, minguan siya, facing against all odds. Murag, gikalaban na niya at ibuhok kalibutan. Naikanta ni Sharon Cuneta, mingon, o pasan ko ang daigdig. Muna imsong ni Pablo sa una siguro. Pero kita mga Kristiyano sa atong generation, ako tayo Sharon Cuneta, imsong, kabalo mo na? Nakaduog nung ay pastor. Kaya galing mag-fellowship ta, mangaon, nilagad sobra, sarang punita itong ng tahon. Saan ka sa pastor? Yan. Tradisyon po na sa mga, dili lang dire. Kaya pag umansa mong panyambahon, kapon yung mga awang bumig lunch, wala lang na human dito, mga tumagay sa mga balay. Mag-fellowship, yamang ilado ang GLGM sa family fellowship. O niya, mga antaday siya lang punita pag mangulik na. Tagaan mga plastic silupin. Pero, wala ay kidding aside, no?
Kitang tanan gasinati o palisdanan. Mga pagsuway sa kinabuhi. Dili accepted. Kami nga diyan sa Canada, dili accepted ana. Although naga-smile me, pero deep inside, we are hurting. Dito sa Canada, gi-open ng nila ang visitor visa. Daghan kayo nangabot. O mga visitor tourist visa. Pero wala sila makuhang trabaho. Confused kayo sila karon kung unsa man ilang ang kinabuhi nga gahulat nila. Daghang mga problema. Daghang problema. Physical disabilities. Ako ikaw ang pastor ngayong sa kidney malfunction na. Tapos yung mga emotionally, mentally unstable, mga stress o drain sa pagserbisyo sa Ginoo. Daghang problema o dili accepted ang usa-usa. We are facing giants nga naman nakapamantad diri sa kalibutan. Kaya church, ani ang tulong sa Ginoo sa inyo ha. Ang Ginoo matinudano. Kagahapon, karon ug sa kanunay. Simple lang na word. Very simple. Pero powerful kay na og maka-refresh motivate sa ato nga magpadayon. Unang punto. Tulo ka points lang yan. Una, nakita nato sa verse 17, but the Lord stood with me and strengthened me so the message will be preached fully through me. Una, kamatuoran, ang Ginoo matinud-anon nga mubarog o mupalig-on kanato. Ang Ginoo faithful kaayo sa atong mga ninuno sa Old Testament in the past. Tagan kay kami example ana o example nako si Daniel sa Book of Daniel. Ang Ginoo ang ikaupat nga tawo nga naa sa sulod sa pugon sa kalayo. Kauban ni Shadrach, Meshach, Abednego. Ingon si King Nebo. Sino mong King Nebo? Nebuchadnezzar na, amo lang i-shortcut. Ingon siya, did we cast out 3 men bound into the fire? Dili ba tutulo ang mga tao nga ginapos ang atong gipanghulog sa taliwala sa kalayo? But I see 4 men unbound walking in the midst of the fire. Ani nga karon nakit-an nga upat na katawo nga dili ginapos nga nanlakaw taliwala sa Ginoo. Basically, the Lord Jesus Christ stood with them. Kaya mga kaigsunan, ang Ginoo ang atong kusog samtang kita nagaluya. The Lord is still our strength in time of our weaknesses. Ingon si Lord Jesus kay Pablo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Akong grasya igo alang kanimo, kaya nga akong gahom ginahigpit diha sa kahunay. O ang famous quoted sa Bible, ang Philippians 4:13, kabalumana. I can do all things through Christ who give me strength. Kaya ang resources sa atong mga kusog, mga kaigsuhunan, wala na ilain si Jesus. Si Jesus, si Jesus, si Jesus lang. In the name of Jesus, there is miracle. In the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, we cast out demon. And in the name of Jesus, we can do all things. Karon, makaingon na ta nga ang Ginoong madiudanon na magpakusog kanato o mapalig-on kanato. Amen? Ikaduha, ang Ginoo matinud-anon aron magpagkalingkawas kanato. The Lord is faithful to deliver us. Ingon sa 2 Timothy 4:17, also I was delivered out of the mouth of lion. Busan giluwas ako gikan sa bakba sa leon. And the Lord will deliver me from every evil work. Ang Ginoo magapalingkawas kanako gikan sa tanang makadaot. Praise the Lord.
Ang inyong presensya karon mo na'y testamento, manifestation sa inyong deliverance. The Lord deliver you from your various bondages, mga basura, pollution sa inyong kinabuhi. Maunang naamo karon dire sa sulod sa simbahan. The Lord delivered you from your Egypt, from your wilderness. Pero ang kamatuoran, ang deliverance proseso. An enduring process. Dili ni siya 1 meter, 100 meter dash, marathon ni. But always remember, church, the Lord is faithful to deliver us always. Ihimo niya kagahapon, ihimo niya karon, ihimo niya sa kanunay. Amen? The same Lord that delivered Daniel from the lion's den is the same Lord that delivered us from the mouth and the works of every evil. Giingon sa Salmo 116, kay ako ikong giluwas ang akong kalag gikan sa kamatayon, akong mga mata gikan sa luha, ug akong mga tiil gikan sa pagkadalahin as. Ang greatest deliverance nga itong nagawat from death to life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kay ang suhol gikan sa sala maong kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Diha ka Jesucristo ang atong Ginoo. Ang uban sa inyo mga bisyoso kaayo sa una, dagag bisyo. Pero karon ng atong bisyo, manerbisyo sa atong Ginoo. Thanks to God who gave us victory through our Lord Jesus Christ. Church, atong gunitan ang Salmo 23. Daghan na kayo memorize ani mga bata. Memorize siguro ni. Pero ingon sa Salmo 23, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I was fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ang tanan ba dire mahadlok sa matayon? Hadlok pa mas kamatayon? Hinay lagi. Hadlok siguro. Hindi ta dapat nahadlok ka lang kamatayon. Kanang word ka death. Usahay ang mga churches dili mo hisgot anang death. Pero na mo na kamatuoran sa atong kanang death. It is appointed for men to die once. Amen? Kabalo mo ng death, acronym lang mo na. Kabalo mo ng acronym, na-meaning ba ang mga letters sa words. Pag yung tag-death, ang D ana stands departing. Departing. Ang E, earth. Departing earth. Ang A, abandoning all. Ang letter T, towards. Unsa ang meaning sa letter H? Unsa pa isa? Unsa pa isa? Heaven and, no, sister, hell. Duhay, destinasyon nato, mga kaigsunan. Kung sa may yung piliyon, of course, piliyon nato ang langit. Amen? Wala ka may gusto maadto sa kalayo. Di nga to, kakaroon pagani, tagaan natin ka ng taste of fire. Pero kani, triplehon, quadruple, 100 times na sa inferno. So atong assure mga kaigsunan nga kita maluwas good. Sure na. Kaya nga isa sa mga purpose namo nga missionary nga himi diri Pilipinas, gikan ni og Luzon, gikan ni Manila, katingil ni karon og sa Davao, Bidapawan, Marbel,
o goal, muna mo itinerary. Kaya among i-preach ang gospel. Among i-preach ang gugma sa Ginoo. Muna among i-sure, among sure among family na maadto sa langit. Kamu sure ba sa family ninyo nga maadto sa langit? I-sure na to. Kamu ang instrumento. Kamu ibapa sa gugma sa Ginoo sa inyong mga parente. Ingon ang Acts 6:31, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved and your household. Gamito mo sa Ginoo. Sangyaw, mga kaigsunan. Sangyaw mo. Punta ma-motivate mo. Kalayo pa kayo ng dapit. Diri pa mi sa other side. Aning tanaw mo anang wala katapusan. Diha may nagpuyo. Other side of this KL. Diha mo ang lugar. Kami pa may diri. Aron mo i-motivate mo. Nakinahanglan manggawas ta. Dili ta sitting. But sending. Okay, dahil naman ta sa end times. Kinahanglan na ito maningkamot, mag-double time, kay kabalo mo ang kamaturan ng kalaban, nag-double time po. Amen? Mga ikatulo, katapusan. The Lord is faithful to preserve us. Ang Ginoo matinadanon nga magaluwas ka nato. Wala din na human ha. Dili na period. Alang sa iyang langit nung gingharian. And preserve me, kung si Pablo, for His heavenly kingdom. Kapalo ka, mga igsunan, ang mensahe sa atong Ginoo after siya ma-resurrect, lain na. Nung nagpakita sa mga disipulo, ingon ang Ginoo, hulat mo diri. Ayaw sa mo paglakaw. Kaya na ako'y promise sa inyo ha. Kung sige promise sa Ginoo sa ilaha, ang Espiritu Santo. Kay tagaan sila og power to witness. Amen? I-preserve ang atong ginabuhi para sa langit ng ginharian. We are saved to serve. Kung dili ta mo serbisyo, pagka-save nato, waon yung tata sa Ginoo, pero di wala, di ba? Naapata diri. We are preserved for His heavenly kingdom. Amen? Alang sa iyang langit nung gingharian. Kaya nga mong, tanang man siguro churches, ginatawagan nilang service na divine worship service. Langit nung serbisyo. Muna'y heaven in earth setting. Kabalo ko, mag-preserve mo sa Ginoo karon mga kaisunan. Mao nga naa mo diri sa sanctuary. Para maminaw. Hindi lang mo lingkod. Pagkahuman, mukaon, magawas, mana. Soap, sour, safe forever. Dili. Kinahanglan ang useful and approved workers ta sa iyang ministry. Klaro kayo nga sa 2 Timothy 2:15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Paningkamot pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan. Nahimutan mo sa Ginoo. Tanan mong dadanaw mahimutan sa Ginoo. Nga usa kang magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Dili daw ta maulaw. Kabalo mo nga ng word nga TGBTG. Tindog good sis. Tayo kang muna sis. Kita nyo sa t-shirt niya? TGBTG. Kung sa kanyang meaning anak? Ang normal na meaning anak, to God be the glory. Period. Na-period ha. Kaya dili dapat tao ang mudawat sa glory. Kundi ang Ginoo. Muna yung meaning, to God be the glory. Period. Pero ang isa ka meaning anak, ang unang nadawat bago minang lakaw. Therefore go, boast
the gospel. Dili ta maulaw. Kaya there is power of the gospel for the salvation of human being. Amen? Sa pagkahuman na ito, iniining na itong mensahe, punta, dili na tayo maulawon. Dili na tayo mga secret agent Christian. Kita mga asin o suga ng kalibutan. We are the salt and the light of this earth. Kung saan man, magkato pagsuga. Kung ang atong suga, atong itago sa ilalom sa lingkuranan. Ang pangutana, kasi Bisaya ka? Sa Bisaya sa sulti. Parat ka ba mo? Parat ka mo? Pag di na mo parat, sa inyong pag-preserve sa inyong pamilya, sa inyong kaigsuunan, kaya naman ang purpose sa sin, preserve. Diba? Kabalo mo sa story sa Sodom and Gomorrah, naripagdil dito si David ba? Naripagdil sa Ginoo, ayaw lang sa lugar. Kasi naaday 50 ka madulanon. Sige, tagayong 50, wala. Tagayong 40, wala. Anto din ulo, wala. So mga kamigsunan, atong i-check, atong gagalingon, parat pa ba ko? Ang ako ba light, gaandap-andap na? Dili kinahanglan na atong itago ng atong light. We are the light and salt we serve. Wala na tayo kaulaw. Ingon sa Biblia, gamay nga tao, pag-aulawan ang dagko nga tao. Kaya kabalot ang atong dala, gahom sa Ginoo. Amen. Amen. There is power in the gospel. Kaya among vision sa among church sa Stony Plain, gospel. Wala na yung taas ka vision. Gospel lang. Para dali yung memorya. Kung saan meaning sa gospel, good news of salvation be preached to everyone with love. Dili nga mong preach na gospel tungkol kay Ginoo tas ng pastor. Dili. Mo preach ta kay gihigugma na atong kaigsuonan. Amen. Kaay sad news nga paabot na sa langit pangita na atong amigo. Bye. Kristiyano man dahil ka nga wala kang ingi. Na ano ko diri sa impierno. Imong magpapa ang samang kaanak ko mabuhay na. Naano ko dire? Sugod ba mo ana? Dili. So, ang bakbal nyo dapat na ibuka. I-preach ang gugma sa Ginoo sa iyong silingan. Basig, kaaway yung silingan. Wala mo ilusot. Kaya sa Ginoo, love your enemy. Punta pa man. Wala mo ilusot. Wala tayo ilusot. Ang enemy, atong ebo, atong mahalod. Kung saan ka magmahal sa ilahan, okay, atong ampuan, pwede mo na. Mamunay ko yung sugot. Pero atong ibukang atong mga baba. Atong ipahibalo nga kita mga Kristyano, o gayit lang na human sa pagbuka sa atong mga lihok. Galawang makalangit, isip makalangit. Amen? Tagaanda mo, testimony na ako, giunsa ko pag-preserve sa Ginoo. Diba? Inon si Pablo, gi-preserve siya para sa langit nung mga butang. Gamay lang para di ta madugay. Na-born again ko sa Jeddah, Saudi Arabia, 2006 siguro, 2007. 2007, manggod, nabaptismuhan ko, ikaduha. Wala mang ingon ng Biblia nga, kaisa lang baptism. Kahit una nga baptism, ang mga kasabot, bata amon ko, gidrag mo sa ginikanan. Oo, kasabot. Sa ikaduha, nagpapaptize ko sa Red Sea, sa Jeddah. So muna akong water baptism nga ikaduha. Kaya kasabot naman ko. Diba? So isa ka higayon, nangadto kami, bago kong Kristyano ato, nangadto mig dagat, para mag-water baptism, human ako baptism, katong mga kauban ako, nga Bible study. O nga, Huwebes man to, pagkaugma sa Saudi man good, ang
ang Friday mo ay pinaka-Domingo. At Friday na ito, kanya pagka Sabado namin sulod, 8 mi sa van, balik mi sa trabaho. Sa Saudi man gud natay ginaingon og sandstorm. Sa amuan napon may snowstorm. Diri yon sa storm. Kabalo ko na storm diri. Nakita na mo ni giun sa ni pag storm ni Pablo. Among kasing-kasing na aning dapita. So naay sandstorm, gadagan among van. Ikalit man ang sandstorm, ang among dagan sa gatos, makita ang driver, nag-wiper siya. Pag-wiper niya, oy, naay rotonda. Hinglikay siya sa rotonda, hintuyok ang among van. Tulong ka tuyok. Una nga tuyok, hagbong ang isa. Ikaduha, hagbong ang isa. Ikatulo, hagbong ang isa. Dawas ang mga utok. Pero ako, gipreserve sa Ginoo. Pero wala akong ganoon. Wala sila gipreserve. Nauna na sila sa langit. Nauna na sila sa langit. Tapos na ang ilahang ministry. Kaya ito, mga Kristiyano, mga punto. Kauban ako to. Mga Kristyan. Memorize ko kasi ang pangalan. Emil, Nixon, and Robert. Hindi na ako makalimutan to. Kaya kato ang nag-preserve sa kuwa para sa ganit ng mga butang. Amen. Kauna na ako karon sa iyong atubangan. History na akong ipulpil na nakaabot kong giring dapita sa birthday sa akong mama. Mga to, wala ko nagtaho, kabi na ako dito na kumatiguang sa Saudi. Kuman sa 7 katuig, bibigyan ng 7. Kuman sa 7 katuig, gidala ko sa Kanadawa ko kadaw man na. Walang kabataan. Padayon na mo sa eskwela. Kaya ako nagpadayon na mo sa eskwela, kumama, ako yung mahimduman doon. Padayon lang sa eskwela. Padayon lang. Maning kamot ni. Akong papa, driver siya, maestra. Muna yung trend rin, no? Driver maestra, mag-get yung partner. So mga to, padayon ko. Antod, naabot ng Saudi, naabot ng Canada. Nakadiay purpose, magtukod o chart sa Ginoo. 2010, nasugdan ang GM Canada. Sugod lang sa pipila ka tao. Karon na namin punong ka-charges sa tibuok Canada. Preserve, kapalukong at preserve ko sa Ginoo para sa langit ng mga butang. Nagsugod mo big outreach mo nang gitawag og Stony Plain. Mag-celebrate next 7 years this June or July. Kaya mga kaigsunan, dili kawang ang pag-preserve sa inyo sa Ginoo. Kahit purpose ang tanan. Amen? Inyo lang tanawod kung unsa yung purpose. Ibalaan mo ang purpose kung ano yung una-una yung iba ko. Ang repentance man God, ang uban na itong meaning na pagtalikod sa kasalanan, di ba? Pagtalikod sa mga sala. Pero ang usa ka best meaning na imong i-change ang imong mind, repentance. I-change na ito atong mind. Bilhin na ito atong vision, makalangit na. Atong damgo, makalangit na. Ang atong mga tuki sa itong mga bakba, makalangit na. Kabalo ko mga Kristiyano na mo, pero ako katong ipinalas sa Ginoo para i-revive mo. Amen? Maggawas ta na yung church. Wala na human diri sa upang na corner. Ang atong fellowship, maggawas ta. And we're so blessed. And hopefully ma-apply na mo itong naging Andre sa Katiil. Kami dahil may resources dito. Pero na-bless me diri. Ang musician last night, wala lyrics. Ting kanta sa Ginoo. Kami dahil lyrics na kanaparato, lyrics sana. So blessed kayo may. Unta, mga mong damgo sa Ginoo ang realization. Ma-realize na mo. Ako biya ang head pastor sa Stony Plain. Nakita na mo, pinaagi sa mga resources nakatabang yung dapita para mas spread ang gospel.
Kaya nga itong kanunay prayer, furtherance of the kingdom of God. Hindi furtherance sa bunsa ni Pastor. Furtherance of the kingdom of God, furtherance of the gospel. Muna yung team ng karong na 7 years. Ibalik mi diha sa gospel. Kaya usahay may mga among team na wala na. So among team sa among anniversary, furtherance of the gospel. Kinahanglan karon ng panahon na ita mag-overtime. Now is the time of salvation. Kabalo ka, hinog ang mga harvest. Grabe hinog. Dito mi sa Manila for 2 days. Upat ka pamilya mong gishiran. Hinog kayo. Walay resistance. Gitawat ang Ginoo. Gipakaon mi physically. Pero gipakaon na mo sila spiritually. Wow. Kayon ko, Ginoo, hinog na ang harvest. Pero ang imong workers, gamay lang. Amen. Pero dili ta apil anang daghan, dili tas gamay. Kitang gamay ang manglakaw. Kay gasugod man gud ang dako sa gamay. Amen. Amen. Manglakaw ta mga igsunan. So salamat kaayo sa Holy Spirit, no. Kay iniyong ko kanina ang greatest preservation nato kanang eternal life. Amen. Pero ang ka-preserve nato karon ang Holy Spirit. Mao na'y garantiya sa tuwa. Ang Bible kay ngon Ephesians 1:13 and 14, in Him you also trusted. After you hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having received, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to praise of His glory. Kaya atong i-remind pag-usap ang tulo kamatuoran. Unang kamatuoran, the Lord is faithful to stand and strengthen us. Amen. The Lord is faithful to deliver us from every works of evil. And the Lord is faithful to preserve for us His heavenly kingdom. The Lord is faithful to preserve us to further the gospel and His kingdom. Nadungog na ninyo ang mensahe sa Ginoo. Klaro ba? Karon ang pangutana, unsay sunod? Simple lang, 2 ka letter. Go. Amen. What's next? Mga kaigsunan. Katong naka-experience na kung unsa ka manilunanon ang Ginoo. Kamo nga naka-experience na. O katong maka-experience pa, lihok ka mga kaigsunan. Mingon si Pablo, pag-ingon niya sa tulo ka bukat na butang na iyang nahimo, ingon siya, nag-express siya karon og very confidence. Sa iyang una-una, mingon siya sa iyang kasing-kasing, mingon siya, kaniya ang himaya hangtod sa kantoran. Amen. To Him be glory forever and ever. Amen. Kaya kung mag-praise and worship ta, pag humanani, kung na may worship song, yatag na ito ang the best sa iya. As if kini ang atong katapusan na pag-worship sa iya. Like, kung mo na itong mindset na kini mo itong katapusan, atong ihatag ang atong the best. So manindog ta, request lang ko sa worship team. Worship ta sa Ginoo. Kaya si Pablo, to Him be glory forever and ever. Amen. The Lord is faithful yesterday, now, and always. Ang Ginoo matilunanon kagahapon, karon ug kanunay. Worthy is the Lamb was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Blessing and honor and glory and power be to Jesus, who sit on the throne of the Lamb forever and ever. Amen. Let us sing with our loudest voice, with a crescendo of praise. How faithful the Lord our God is. He is always faithful. Yesterday, now, and always.
the birth, that we forget the finished work of the Lord Jesus on the cross. Now in realization, thanks be to the Word of God this day, that through the cross, we have divine intervention from God. That we will move mightily. That we will move with unity in the body of Christ, as there is the Father, the Son, and the Holy Ghost. It is now time to make a realization na pag-una-una niyo sa mong kinabuhi. It is the time to ask ourselves, ano ba ang nagawa ko sa Panginoon? Am I right with the Lord? Everybody is not perfect, including I. That's why it's time to lift up our holy hands to God. Taas po natin mga kamay. The Lord knows who you are. The Lord is the leader of all hearts. Father God in heaven, here are your people. We were not worthy to receive you, Lord. Yet because of this great love that you have given to us, we acknowledge, Lord, that we are sinners, O God. Ano man po ang nagawa namin in the past, at the present, o kanina man lang, Lord, na di maayon sa iyong mata. Because we know, Lord, mataas ang iyong pamantasan, that we continue to sin, Lord God. But we have the realization, Lord, that there is power in the blood of Jesus, that we will overcome sin because He paid the price on the cross for our sins. We know that sin will lead to death. Yet the Lord died for us, that leads us to eternal life. Lord, we acknowledge, Lord, that we are weak. We acknowledge, Lord, that without you we can do nothing, Lord God. You are our Redeemer, our fortress, our high tower, and you are also our comfort. Right now, Lord, here are your people, Lord God, lifting holy hands unto you, Lord God. For you said, be holy, for I am holy. We are now surrendering to you. Ang ako mga salat, Ginoo. Intentionally ba ang kasalanan ng Panginoon? O dili, Lord. Forgive us, Lord. Search our hearts, Lord. Break open doors, Lord God, in our hearts that is been closed a long time. We open, Lord, ang mga rooms sa aming kasing-kasing, Lord, that it was not open unto you, Lord. That's why we incurred curses, Lord. Forgive us, Lord God, because you said you will visit us in the third and the fourth generation. Lord, we cut every form of curses in our lives right now in the name of Jesus. Set your people free in the name of Jesus. Set them free from diseases and infirmities. We cut the roots of
witchcraft in this place. We cut the roots of the religious spirits in this place in the name of Jesus. Shakarabahaya Sokoroya. Satan, you are out of this place. Spirit of the living God, come, fill the hearts of your people. Fill that vacuum that is left behind by the enemy. Fill us once again with your joy and laughter that comes from you. Thank you, Lord God, for giving us open doors for our children who are here. Lord, right now, wash us with your precious blood. Wash us, Lord, thoroughly, from the top of our head to the sole of our feet, Lord, that we might be made whiter than the snow, Lord Jesus. There is power in the love of Jesus. Kung meron man sa inyo may mga sakit ngayon, it is time to surrender to the Lord. Huwag niyo nang itago. Meron man kayo mga kasalanan na ayaw niyo ibanggit. This is the time to talk with the Lord, that you might be set free from every form of slavery. Because we cannot partake of the Lord's Supper kung meron pang bahid na naiiwan sa ating puso at sa ating isip. Yes, Lord, we lift up to you every head right now. Hold your head. Release us, Lord, from those form of consciousness that is put in there by the devil. We rebuke you. Go out in the name of Jesus. Give us a pure thought, Lord. Give us a pure heart. For there is purity in the blood of Jesus. Every stain that is within you, be gone in the name of Jesus. Be gone. Lord, we thank you. Because you said, you will not drink of the fruit of this vine until you drink it anew with you in your Father's kingdom. This is a promise, Lord, that you have given to every believer that has received you as Lord and Savior. We give you the glory. Amen and amen. So be seated. Okay, mag-request niya mga adult lang. At kung wala pa nakasal, Oh Father, thank you, Lord. We lift up to your element of Panginoon. May you bless this, Lord, as we use this for your holy communion. Sanctify this now. In Jesus' name. Amen. okay? Sa katong mga wala pa nakasal, so abstain muna kasi magpapakasal kayo. Diba? Desire natin yon. Hallelujah.
rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me, our Let's all stand, including children, in honor of the Lord's Supper. Let us lift and speak concerning the body of Jesus. While they were eating, Jesus took a piece of bread, gave a prayer of thanks, broke it, and gave it to his disciples. Take and eat, he said, this is my Body, kaya po sabay-sabay. Last natin po. Then he took the cup, gave thanks to God, and gave it to them. Drink, all of you, he said. This is my blood. It seals God's covenant, my blood poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will never again drink this wine until the day I drink the new wine with you in my Father's Kingdom. Thank you, Lord. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice that washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. My Jesus, God's precious sacrifice. Let us pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for making a way. Thank you, Lord, for your complete obedience to the Father because of His great love for us. Thank you, Lord, for the restoration that someday, when an appointed time comes, we will be with you in your kingdom because you have promised us, Lord. Continue, Lord, to infuse us your DNA as we are being transformed daily through your power of your word and through the power of your blood. For truly there is power in the blood of Jesus. We recognize, Lord, because you are our Redeemer. Thank you, Lord, for dying on the cross for us. We praise the Lord that through your blood we are being set free. We are being healed of our sicknesses and our diseases.
also endured death on the cross and has risen and seated at the right hand of the Father, interceding for us, Lord. Lord, we hold forth all the promises that you've given us, written in the scriptures. We give you all the glory and honor, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Try to sit for our giving. Pasidonggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kani sa labing maayong abot sa imong yuta kung buhatan mo kini magpakaabot ang imong mga kamay ug pagnuya ang kung buhatan kita ng paghalad. We bring the sacrifice of praise unto the heart of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Thank you, Lord, kay maaga po na natapos at magagampanan na rin natin yung second part ng ating gawain ngayong araw na ito. So, sa last portion, matatawagin ko mamaya si Sister Isel, pero bago tayo pumunta dyan, tayo po ay mananalangin muna, no? Ay, sa last mga prayers natin. Meron ba kayong prayer request dyan? Is the congregation will agree? No? Okay, so atin lang yung pag-pray ang nila pastor, travel nila next. Ano ba yung next destiny nyo? Kidapawan ba, pastor? And then, Bohol. Then, Manila. Balik na Manila. Oh. So when ang Canada, balik na kayo ng Canada niyan. May 22, yes. May lang pala. Okay. So, meron bang may ano dyan? Karamdaman? Okay. Okay. Wala na. Nahiya sila. Okay. We will continue to pray for our nation, the Philippines. Ang kaaway hindi siya titigil. Hindi rin tayo titigil.
pabor na meron tayo. Tinalo na ni Jesus sa cross. His birth, death, resurrection. Kana ang kalaunan. Dito sa Saudi ako, sabi, nag-Islam ka na. Wala. SP. Dahil si Allah ay nagkatawang tao. O nagkatawang tao si Allah. Totoo siya. Pero hindi. Pero ang Diyos namin nagkatawang tao. Kaya Diyos mo na rin. Hindi mo rin pipilitin. Pero meron ng rema. Heart nila. Yan ang umalis ako. Sabi niya, oh, you're going now for good? Lali, sorry. Inaaway ka namin. Why release for the podcast? Kaya kanina yung message, go. Kahit lang naman, masabi mo lang sa kapitbahay mo, si Lord ang solusyon ng lahat. Okay? Si Jesus ang solusyon ng lahat. Why? Dahil tinalo na niya ang lahat ng kaaway sa cross. Ang umaabot sa atin. Kaya palakpakan natin si Lord. Father God, for what you have done today, what words pa? Amin pong idedikar sa iyo ang oras, the whole day, tomorrow, after tomorrow, ang travel ng mga missionary, Lord, sa Kidapawan, papunta po ng Bohol, papunta po ng Maynila, back to Canada, Panginoon. Dadalangin nila walang ubas na joy sa kanilang puso. Sa kanilang pagmimisyon, Panginoon. Meron kang sinasabi sa kanila. Father God, andito kami ngayon representing the church. And as a nation, we will lift up kanimo ang Philippines. Lord, narinig namin lahat ng mga prophecies for this nation. A sheep nation. At meron kang gagawin sa bayan na ito sa millennial reign. Hindi kami titigil, Panginoon. Gagampanan namin at kukulitin ka namin, Panginoon, sa promises na yun. Let this nation be the nation that you have spoken. Righteous nation, missionary sending nation, wealthy nation, highly favored nation. This is Philippines. Nagikuha sa pangalan ni Philip. Mag-i-evangelize siya. Thank you, Lord, that you are sending missionaries through OFW na pattern, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng mga OFWs, Panginoon. Na magpo-prosper sila pagbalik nila sa kanilang bayan, Panginoon. Dadalahin nila, Panginoon, ang kayamanan, Panginoon, na nilagay mo sa kanila to bless this nation, God. And the destiny of this nation shall come to pass. Thank you, Lord Jesus, and pray for our President. Ano man ang sitwasyon ng aming President sa panahon na iyon, Panginoon, with Lisa Marcos, Bongbong Marcos, we pray for them, O God, that they will be able, Lord, to manage properly this nation, O God. Kasi, Lord, mananagot sila kapag hindi nila inayos ang bayan na ito, Panginoon. So we pray for them that the mind of Christ shall rest upon them. Yes, Lord, the mind of Christ will
Tulungan na po sila. Paano nila i-handle ito? Bigyan na po sila ng mga strategies. Divine strategies. On how to handle, Lord, their part, O God, in Jesus' name. Amen. Okay, malingkod sa ta para further instruction. Para sa next nato na gagawin, Sister Miss.